Welcome sa first episode ng Unsolicited where I will give fitness advice that you don't want pero ibibigay ko na lang kasi alam kong you need it. So, I started on this project last year planning on this project kasi naisip ko ito yung magandang step up para mas lumawak yung reach ko and then mas marami ako matulungan. Nag-start ako sa TikTok and then mas naging active sa social media and then kahit papaano nag-shift na yung priorities ko kung ano yung tinuturuan ko. Hindi na ako masyadong nagtuturo ng mga athletes talaga, more on fitness and health na talaga kasi shift yung priority natin ganun talaga So ayun yung naging motivation ko habang tumatagal. Motivation ko para simulan to. So number one is pabatain yung mga individual na nagkaka-chronic inflammation-related diseases. So, by statistics and experience ko, mas bata na sila sa akin. And I just turned 35 this July. So, mga chronic inflammation-related diseases ito pa yung mga ini-expect natin na makukuha natin pag senior na tayo. So, like type 2 diabetes, gout, arthritis, hypertension, heart problems. And sa totoo lang, lahat ito may iwasan natin and even ma-reverse at some point kung mas meron tayong active na lifestyle. Balance yung kinakain natin, nag-exercise tayo regularly, active, very active. Actually, kailangan natin maging active kapag habang tumatanda tayo. Kabalik ta rin yun So, ako, kahit paano, learning experience sa akin yun So, ganun. Ang goal ng segment na to, ito yung main segment kung bakit ako may YouTube channel. Magkakaroon akong daily vlogs kung paano ko ina-navigate yung sarili ko through fitness kasi eventually, mas gusto ko mas sustainable yung gagawin nating pagiging healthy, parang ganun. Kasi, for example, hindi naman ako magko-competitive bodybuilding pero sa na-experience ko during the lockdowns and then post-lockdown and then nag-give up ako sa competitive na sport, mas bumagsak yung health ko. Also, maganda, ma-simplify natin yung mga information kasi kung tutuusin, lahat naman ng masasabi ko dito sa lahat na ituturo ko, lahat ng paano ako magko-coach ay makikita nyo rin sa internet. Kaya lang, mas maganda i-simplify natin to kasi very abundant na ang information sa internet. Kaya lang, yun nga, since abundant, malilito tayo and then madalas yung mga kinukuha natin or mababasa natin or makukuha nating advice sa ibang influencer or kung sino man, shortcut. Okay? Kung tutusin, lahat ng progress dito, ako kung paano ako mag-coach, nakakakuha tayo ng progress in, siguro, pinakamabilis ay 8 weeks. Okay? Mabilis lang talaga. Ang problema, hindi tayo nagiging consistent para ma-achieve yon. So, ayun yung difference, yung kailangan natin i-maintain yung discipline natin. Yun nga, lagi natin ko-compare yan, motivation versus discipline. So, madali lang naman talaga, kaya lang kailangan natin maging consistent. So, ayun ang goal natin dito. Kaya I hope na mag-follow kayo kasi mas maganda habang tumatagal para magiging coaching talaga to. May mag-comment na may gustong itanong, may gustong malaman, and then may messages. Send them in kasi mas ganito tayo makakapagtulungan. Now, get to know each other muna tayo. So, I'm Ralph. I'm a personal trainer. I'm in business for over 14 years. Pinagpalit ko ang accounting dito. And like most of us, na-develop ang passion ko dito since na-discover ko yung talent ko dito. So, mas mabilis ako nagbe-build ng muscle, tapos athletic ako. So, doon nagsimula yon and then eventually, ayun nga, nag-shift na lang kung paano ako magturo and kung saan ako tututok. So, I play basketball. Like most of us, lahat naman tayo nagsimula sa basketball. And then, nung hindi na ako tumangkad ng college, nag-try ako mag-flag football and then eventually naging pioneering class ako ng America na full tackle football. Yun, may helmet tsaka shoulder pads. Ayun ang pinakamasarap ko na nilaro sa buong buhay ko and na sport. And
And during those nag-overlap ako, those years, nag-competitive bodybuilding ako and on and off yon. And then sa bodybuilding naman, sa bodybuilding na phase ko, marami ako natutunan doon pagdating sa nutrition. Very basic lang siguro, 'di ba? Lagi nila sinasabi, don't eat like a bodybuilder, pero I think yung ganong klase ng nutrition ang magsisave sa atin at magbibigay sa atin na mas maayos na health. Sa totoo lang. Siguro quantity wise, kung gaano karami, hindi ganong karami, pero kung paano kumain ng isang bodybuilder ay ang best way. Seryoso. Marami ako natulungan na individual dito sa pagkain ng ganito. And then pag itong mga individual na to, nung natulungan ko sila, umokay sila, ayaw na nilang bumalik sa mas normal na eating. Kahit ako kung tutuusin kung accessible lang ang kamote all year round, kain ako ng kamote buong buhay ko eh. Pero minsan kasi hindi maganda yung mabibili mo sa palengke, mga ganon. So minsan may mga factors yan. Also, siguro, ayun nga, mas gusto ko na nagta-travel, ano pa ba, at least, mas maging sustainable and then mas practical yung way of eating. So, may kakainin ako sa labas na sabihin natin wala, or sabihin natin hindi ako magbabaon, pero at least, mas healthy pa rin. Parang ganun yung hinahanap ko ngayon. Pero kung magkakaroon ako ng base na nutrition, ganun pa rin. Parang bodybuilder pa rin. So, ayun. Most na sports and training ko ay strength, power, explosiveness, and then sprinting. Pero believe it or not, nag-endurance sports na rin ako. Nasa running era na rin ako ng buhay ko. And hindi lang running era. Ultra running pa. So last ilang weeks ba? 5-6 weeks ago, 7 weeks or 8 weeks ago, natapos ko ang first na ultramarathon ko sa Boracay. Ito yung Boracay 360. It's a 50 kilometer na ultramarathon and natapos ko ito within the time limit naman 8.5 hours. So, hindi ko ini-expect na magugustuhan ko to. Kasi kung tutuusin, 'di ba, iba yung init ng April and May. So, nung time na yon, sabi ko parang hindi practical gawin to, or sabihin natin gawing training, or sabihin bagong sport or hobby, lalo na pag may mga condition na ganito. Example, ngayong July, ulanin na, so minsan hindi ka talaga makakatakbo. Pero sabi ko, ayun nga, tatapusin ko na lang to. Pero eventually, after nun, during the race, and then after nung race, sabi ko, ulit pa ako. And nasabi ko yun kahit patay na yung isang kuko ko sa paa, and then yung isa natanggalan na ako ng kuko. So, siguro ang nagustuhan ko dun is yung mental fortitude na nakuha ko. Kasi may point na ayaw mo na, pero no choice ka, kailangan mong tapusin yun. Hindi lang no choice. Siguro, titrain mo talaga yung sarili mo para matapos to. So, bablock mo yung pain out, ganun. So, ayun yung nagustuhan ko dun. Hindi ko in-expect yun. So, nag-endurance sport ako after 2022, nag-endurance sport ako. Nagsimula ako mag-cycling. Dapat ultra-distance cycling rin. And then, hindi ko lang naituloy ito kasi may point na parang nahahasilan ako mag-cycling kasi nasunog agad ako kasi nagsicycling ako, nag-bike commute ako to my client, tapos magti-training pa ako ng weekends, ganun. So medyo nasunog ako doon, nahassle na ako. Lagi ako may putik, lagi kong kailangan linisin yung bike. And then mabigat ako, lagi ako nabubutasan ng gulong, nauubos yung extra tires ko, ganun. So may hassle lang, pero masarap pa rin mag-travel by bike, sa totoo lang. Sana lang mas maging safe dito yun. Especially sa kahit saan, di ba? Kahit hindi lang naman sa Metro Manila. Sana maging safe lang siya. Pero ayun, sayang hindi ko natuloy, pero pwede pa naman balikan. So, 1 year nag-cycling ako, and then nung time na kailangan ko mag-cross training para at least hindi ako ma-burnout din, tapos at least umangat yung threshold ko pagdating sa aerobic ko na capacity. Nag-running ako, and then dun ko na-discover yung running, and then sabi ko parang mas natural yung movement. So parang
Okay, sige. Dire-diretso ko yung running and then nagplan ako. Yun na yung ginawa kong endurance na challenge. So, after 6 months, natapos ko yung first na ultramarathon ko. And then ngayon, nagpaplano na ulit ako ng susunod ko ng ultramarathon. Supposedly, ang next ko na ultramarathon ay sa this October, Taal Loop, 105 kilometers. Ang problema, after nung Boracay, nagkasakit ako. And then, nahirapan ako mag-recover. Hindi ako makakain ng maayos. Nag-gain ako ng weight kasi kain ako ng kain. Ano pa ba? Ayun mahirap eh. And then, ngayon, balikbayan yung fiancé ko. Maraming binibisita. Ganon kasi aalis ulit siya in September. So, mahirap mag-training na ulit. So sabi ko, kailangan ko rin naman ng time para maging sabihin nating mas fit pa para dun sa next na challenge. Ayun, kinonsider ko i-move na lang next year sa Palawan. April to 2025, 100 kilometers din. So yun yung susunod ko. So bakit ba ako, from dun sa mga training ko, bakit ba ako nag-endurance? Well, una, gusto ko talaga mag-try ng something new. Kasi during the lockdowns, kinonsider ko talaga na hindi na ako sabihin natin mag-esports, tututok na lang ako sa pagtuturo. Which is okay. Kaya lang, napabayaan ko yung sarili ko kasi hindi na rin ako nag-exercise. And then, ang pangat rin ng cabin fever na na-experience natin during the lockdown sa parang hindi mo alam yung gusto mo nang gawin. So ako, very passionate ako dito sa ginagawa ko, pero nawala rin yun. So, nawala na akong ganang mag-training, nadadamay na yung work ko. So, sabi ko, kailangan may gawin akong iba para at least mabuhay yun. So, nung time rin naman na yun, overweight ako. Naging almost borderline diabetic ako. Obvious na insulin resistant na ako. So, sabi ko, kailangan ko maging active ulit. So, nag-endurance ako hindi lang naman para pumayat. Although, wala na nga akong gana mag-weight training, mag-strength training, ayoko na magbuhat. Ayoko kasi yung feeling na mas malaki or mas mabigat. Hindi naman yun yung muscle. Actually, ang pangat na feeling dun, yung inflammation tsaka body fat na excess eh. So, ayun yung gusto ko nang iwasan. So, hindi ako nag-endurance para bumagsak lang yun. Kasi, kung gusto kong ayusin yun, nag-pure na diet na lang ako. Ayun nga, hinahanap ko yung mas sustainable na nutrition na kaya kong mag-transform ng sarili ko ng katawan na hindi ko na ginagawa yung old na bodybuilding ways. Which is possible naman, kaya lang mas mahirap and then mas matagal. Pero, bukod kasi doon sa gusto kong mag-try ng iba, nagkaroon ako fitness call. So, basically, naka-experience ako ng discomfort, naglalakad lang ako, nahihirapan ako maglakad, hindi ko kayang maglakad na malayo, and then madalas na ako out of breath. So, ayun yung mga ayaw ko na may experience. So, sabi ko, kailangan kong ayusin yung cardiovascular na system ko. So, doon nagsimula yun. And then, siguro, hindi ko masasabi na kailangan naman lagi ultra distance yung kailangan natin pasukin na sport or activity. Pero, kung tutusin, hindi mo naman nga rin kailangan mag-race eh. Pero, for me personally, gusto ko lang na may pinaghahandaan ulit kasi okay rin sa akin mentally. So, ngayon, sa training ko, pagdating doon sa preparation ko sa next na ultramarathon, iniiba ko yung approach ko. Wala mo ngayon, basically off-season ako, so obviously medyo mataas pa yung body fat ko. Kakatapos yan ng birthday ko, kaya medyo ang dami kong inubos sa cake, tsaka chocolate, tsaka handa. Taas yung inflammation ko ngayon. So, kailangan ko muna mag-recompose ng body kasi iba ang nutritional demands ng endurance. Na actually, na-shock ako doon kasi hindi ko in-expect na, sa totoo lang, umiwas rin ako sa bodybuilding na kasi ang dami mong kailangan kainin para ma-maintain yung muscle mass. Sa totoo lang, ang pinakamahirap sa bodybuilding, sa pagpapalaki at saka pagpapaganda ng katawan is yung pagkain, hindi yung training. Yung training, bare minimum yan. Sa totoo lang, kayang gawin ng kahit sino yun. Siguro kung makakakita kayo ng bodybuilder na nagwo-workout lang na intense,
minsan kailangan lang ilagay sa level na ganun, pero most of the time kailangan medyo bababa yung intensity para mas magawa to araw-araw. Pero ako hindi ako nag-workout na intense nung nagba-bodybuilding ako, pero nakuha ko naman yung peak ng katawan ko sa pinakamagandang sabihin nating shredded the look, and then pinakamagandang off-season na malaking look. So na-shock ako sa nutritional demands ng endurance kasi marami kang kailangan kainin na carbs para magsimula. And then coming from yun nga sa strength na parang strength na athlete ka, lahat ng ginagawa mong sport or training is anaerobic, kumbaga kailangan ng sugar, ng carbs para mag-work yung body mo. Ang hirap mag-shift sa aerobic basta-basta kasi kailangan mo ng sugar pa rin para tumagal. So, nung nagsimula ako, tumataas yung inflammation ko, namamanas ako, kasi sa totoo lang, sa endurance, magbe-benefit ka sa mga processed na food, processed na sugar, kasi mas madali mong magagamit. Okay? So, dun ka magbe-benefit. Siguro ayun yung gray area pagdating sa nutrition, tapos very active ka sa endurance mo. Kaya mong lagpasan, or sabihin natin, di ba sinasabi natin you cannot out-train your diet, pero sa endurance kaya mo eh. Kaya lang may point na ayoko yung na-experience ko. So, especially nung nag-start ako sa cycling, kasi kahit papaano ang cycling mas mababa ang intensity compared sa running. So doon kumakain ako ng mas marami, and then konti lang yung naburn ko, sabihin natin ganun. Pero para ma-sustain ko yung activity, kailangan kong kumain. So, ganun siya. And then, ito namang na-experience ko sa ultramarathon, kailangan kong kumain ng marami. Nag-carb load ako 2 days before ng ultramarathon. A day before, mas mataas na yung inflammation ko. And then, the race, sa race day, mas mataas na siya. Pero okay lang kasi malakas ako. May energy talaga. Siguro ang pinakamahirap lang talaga sa ultramarathon is yung masakit lang talaga yung paa mo. Ayun lang talaga. Pero may point na kaya mong tawirin yung ultramarathon na kaya ng heart mo tsaka ng cardiovascular system mo. Pero ayun, kailangan mong kumain ng marami. So ayun yung na-realize ko. And then sa ngayon, pagkakain ako ng mas maraming carbs, tumataas pa yung inflammation ko. So, hindi okay yun na sa sight and then feeling. So, kailangan kong ibaba pa yung waistline ko, kailangan mas mababa pa yung body fat ko. Hindi ko naman kailangan na shredded na look. Gusto ko lang ulit ma-experience ang mas mahaba na ultramarathon, kaya gagawin ko tong transformation. Also, yung transformation para at least mas quality yung life, di ba? So, at least makakakain ako ng gusto ko. Ayun naman ang lagi kong sinasabi, makakain natin yung gusto natin tsaka yung kailangan natin. Okay, let's talk about health impacts ng pag-i-endurance ko sa body ko. Okay, so bukod dun sa so far, maganda na ulit, decent na ulit yung body composition ko, na-control ko na ulit yung inflammation tsaka fat. Pero ang pinaka gusto ko sa lahat is nagkaroon ako ng resistensya, tinatawag natin, or endurance. Kasi hinihingal pa rin ako, pero at least mas kaya ko. And then, mas kaya ko na ngayon tumagal. And then, kahit papano sa body weight ko, kaya kong tumakbo na straight 5 kilometers, 10 kilometers, 15 kilometers. Malaking bagay yun. Malaking improvement yun. And then, isa lang ang training regimen na sinunod ko religiously para mag-improve yan. At ayun yung zone 2 na training. Ang zone 2 na training ay heart-based na training method. So, ang zone 2 natin ay yung totoong endurance na training talaga ng heart natin. So, it's between 60 to 70% ng max heart rate natin. Kaya lang, nagawa ko tong training na to without using any gadget like smartwatches o kaya heart rate monitor. Ginamit ko lang siya by feel.
Pero kahit pa paano nag-benefit ako kasi minsan tumataas yung heart rate ko pero minsan nakokontrol ko. Pero syempre sa mga uphill, ganyan, hindi maiiwasan yun. Pero kahit pa paano nagkaroon ako ng progress. Ang ginagawa ko lang by feel, so at least kaya kong kumanta or kaya kong mag-hold ng conversation pa. And most of the time kasi, actually, buong training ko sa cycling tsaka sa running, puro solo eh. So, boring to. So, kinakausap ko yung sarili ko and then mini-maintain ko lang na kalmado yung sarili ko para magawa yung training ko. So, ang goal ng Zone 2 training talaga is dumami ulit or maibalik yung mitochondrial function ng mitochondria natin, yung powerhouse ng cell natin. Basically, ang gusto natin is mas maging efficient ulit tayo mag-consume or mag-utilize ng oxygen for energy. So, ayun yung nirecalibrate ko sa body ko para matulungan ako sa mga ibang activity ko. For example, ganito. Ngayon, mas less na yung kailangan kong sugar na kainin para sa cardio ko tsaka sa strength training ko kasi even though na dito ang strength training ay anaerobic na mafe-feel mo na mas may energy ka compared nung hindi ako nagka-cardio. So ayun yung pinakamagandang benefit nung nag-cardio ako. Ngayon ibabalik ko ngayon kasi ang gusto ko mag-indoor cycling muna ako. So ang gagawin ko, kukuha talaga ako ng heart rate monitor, chest strap lang, hindi ko naman kailangan mag-invest sa smartwatch. Pero ganun ang gagawin ko, bibili muna ako ng heart rate monitor, tas indoor cycling muna ako. So ayun ang pinaka magandang health impact na nakuha ko. Kaya masasabi ko na i-maintain ko yung cardio ng work ko habang buhay na. Kaya kong i-partner sa strength training. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman kailangan mag-ultramarathon. Hindi ko naman kailangan na mag-compete sa bodybuilding. Hindi ko naman kailangan mag-compete sa ibang sports like football, ganon. Kasi nag-iba rin priorities natin. And then ngayon, ay nahanap ko is yung bare minimum na kailangan natin gawin para habang tumatanda tayo, mas may quality pa rin yung life natin. So, ayun yung hinahanap ko na talaga. Which is, kahit pa paano, learning process pa rin. Kaya, isi-share ko pa rin yung daily vlogs ko kasi travel ako. Magkakaanak pa ako. Ano yung mga challenges na ganun. Kasi, at least, ma-figure out ko and then ma-share ko. Diba? Kung paano mo pwedeng ma-navigate din para sa sarili nyo. Diba? Okay, balik tayo sa experience ko sa ultramarathon kasi maganda rin i-share to eh. Ang pinaka siguro hindi ko naman nagustuhan nung nag-ultramarathon ako is yung post-race blues. So, para siyang hindi siya depression eh. Pero parang anxiety na parang natapos na kasi yung training, natapos na yung event, natapos na yung race. Ngayon wala ka nang magawa. Tapos na eh. Sa akin ang naging impact is parang gusto ko na ulit sumali kaya lang hindi pa ako makapag-training kasi masakit pa ulit lahat. Masakit buong katawan mo, kailangan mo talaga mag-recover. Consider mo na pagod yung baga mo tsaka yung heart mo tumakbo tsaka yung talampakan mo, mga ganon. Pero ang naging pangat na reaction ko is kumain ng marami. Ang dami kong kinakain after ng Boracay na ultramarathon. Nagsawa talaga ako. Dumating sa point na ayoko na ulit kumakain. Kaya sabi ko, okay, after 2-3 weeks din, nagkasakit ako. So sabi ko, hindi muna ako tatakbo. Uunahin ko muna mag-recompose ng body ulit para at least mas magaan ako. Sabihin natin, hindi naman weight-wise, pero at least magkaroon ng significant na mawalan talaga ng body fat yung waist ko kasi kung tutusin konti na lang yung body fat ko na titira pero at least pag may pinch ka sa legs, sa glutes ko, meron pa sa waist, sa likod ng sa lower back ko, ganun, may mga ganun pa. And then naapektuhan yung yung hindi confidence pero yung mobility ko. So ayoko nang ganun, di ba? Ngayon happy na ako kasi mas maliit na yung legs ko.
mas nagkakasya na ako sa pants na normal na size, hindi na katulad nung nagba-bodybuilding ako na hindi ako kasya sa ibang pants. So, i-maintain ko na yung ganun. So, ayun, dun ako nagsawa na parang ang dami kong kailangan kainin, ganun. Ngayon, mas mahaba yung hinahandaan ko na race. Imagine na lang kung gaano yung karaming kakainin ko day before ng isang training ng long run. Sabihin natin 50 kilometer na long run. So at least kailangan kasi matrain ko yung sarili ko tumakbo ng 80 kilometers o 90 kilometers in one go. Hindi ko naman, although hindi practical yan. Kasi okay, newbie pa rin ako sa endurance pero hindi practical na kunin mo yung distance na tatakbuhin mo sa isang training run kasi mahirapan ka mag-recover nun. So at least siguro yung linggo mo makuha mo ng 100 km or 150 kilometers para at least ma-feel mo yung actually mas malaking bagay yung feeling, hindi yung performance Kailangan ma-feel mo yung discomfort para masanay ka. So ayun yung mental na challenge na gusto kong na tatawid sa ultramarathon tsaka sa endurance. So, pag-usapan natin yung main na topic natin today, which is maintenance of work. Kasi, during the lockdowns and then post-lockdowns nga, hindi ko na alam yung gusto kong gawin. Ayoko nang mag-sport, ganyan-ganyan. Sa totoo lang, baka last na competitive na event ko na tong next na ultramarathon ko. Kasi mas hinahanap ko na yung maintenance na work na bare minimum na may enjoy ko, hindi ako mababurnout. Kasi sa totoo lang, ang athletes sa burnout din sa training kahit mahal namin yung ginagawa namin. Hinahanap ko na yung maintenance of work para at least ma-maintain ko yung health ko. Kasi ito rin ang business ko, ito rin ang binibenta ko, and then ito ang purpose ko talaga para ito yung gusto ko talagang ginagawa, and then magaling ako dito sa ginagawa ko, confident akong sabihin na magaling ako sa ginagawa ko. Hindi ako well decorated na bodybuilder, masasabi ko na decent ako na athlete sa football, ganun. Actually very yes, confidently masasabi ko magaling ako na football player, pero hindi ko kailangan gawin yung forever. Pero yung maintenance na work ang kailangan ko nang i-prioritize ngayon kasi mas gusto ko na mag-travel. Kaya ako kinonsider ang ultramarathon tsaka ultra distance cycling, and then maibalik yung endurance ko para at least hindi ako mapapagod. Magkakaanak pa ako. So magpapahabol yun, tatakbo yun na mabilis, ganyan. And then kailangan ko na lang at least malakas pa rin ako habang tumatanda, and then mas may endurance ako. Ganun lang. Ayun ang maintenance na kailangan nating sabihin nating tanggapin kesa tanggapin mo na tumanggap ka ng maintenance na tablets saka pills. So ito yung sinasabi ko na ngayon, itong past year, ito na yung sinasabi ko, choose your maintenance na. It's either pills and drugs or mas active ka. Kasi ganun din nung binitawan ko yung mas active ko na sa sarili, hindi ako natutuwa kung paano ako tignan. Nakikita ko yung sarili ko. Hindi ko feel na may energy rin ako. So, ganun rin. Sa totoo lang, madalas ngayon, sabihin natin, binibigyan natin ng space yung sarili natin para sabihin natin, okay lang yan. Pabayaan mo yung sarili mo for a while, which is okay. Kaya lang minsan, sa totoo lang, kailangan maging discipline tayo. Ako, sa totoo lang, very disciplined ako na athlete tsaka individual. Kaya kong gawin to forever, yung mga ganyan-ganyan. Kumain na malinis, ganun. Pero, hindi lahat ng individual kaya yun So, ganun yung hinahanap ko na gray area para makatulong talaga. Kasi, ako swerte ako sa ginagawa ko. Meron akong time and energy para magawa to, and then kumita ng pera. Yung iba, kailangan mapagod para kumita ng pera. So, ganun maging coach, ganun maging considerate para paano ko sila matutulungan, paano natin sila matutulungan. So, ano ba yung maintenance work? Ayun ang question dyan. At least, meron kang cardiovascular na training.
very low intensity, hindi mo naman kailangan tumakbo din, hindi mo kailangan ng sprints, pero pag kaya mo, why not? Pero walking and then hiking, pag kaya mo na running, magandang way yon. And then, ang pinaka-importante is strength. Hindi mo naman kailangan magmukhang bodybuilder or sabihin natin CrossFit na athlete na jack para masabing fit ka. Pero at least, ma-maintain mo yung muscle mass mo habang tumatanda ka and ma-maintain mo yung strength mo habang tumatanda ka. Ayun nga, sabi ko kanina, iniisip natin dati na habang tumatanda tayo, kailangan natin na mas less na yung activity natin. Actually, hindi ganun yung sinasabi ng science na kailangan habang tumatanda tayo, mas nagiging active tayo para masuportahan natin yung mga hindi yung sakit. Kaya natin iwasan talaga yung mga sakit na type 2 diabetes, hypertension, ganun. Through fitness, pagiging active. Pero para ma-delay ang aging talaga. Ayun ang goal natin, yung aging. Ayun nga, number lang ang aging. Kaya nating malagpasan yung mga sakit na ganyan and then magkaroon pa ng quality yung life natin. And most of all kasi ito rin yung importante sa pagiging sabihin natin ma-maintain natin yung strength natin is yung functionality natin. Kasi ayun nga, magkakaroon ka pa ng anak. Sabihin natin magiging high school yan or teenager yan, kailangan ka pa yan. So, pupunta mo sa kung anong activity na ginagawa niya. Baka malikot yan siguro before 10 years old. So, kailangan mo maging functional pa rin eh. So, ito yung iniisip rin ng iba na yung pagpunta sa gym or pagiging obsessed sa fitness is selfish. Hindi po. Ang pagiging selfish ay pag hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Ang pag-exercise, ang pagkain ng maayos, ng balanse, ay hindi actually mas unconditional love yun, hindi lang self-love or yun, tama yun, hindi self-love yun. Actually, pinapakita mo na inaalagaan mo yung sarili mo para maalagaan mo sila. Seryoso. Malaking realization yan. Para sa akin, even sa akin, nagugulat ako kasi habang na tumutungtong ako sa different age, minsan marirealize natin eh. Kasi dati ang goal ko lang mag-workout, lumaki, tumakbo na mabilis, at tawag dito shredded na look. Pero ngayon, kailangan ko pa rin sila gawin, not necessarily to tumakbo na mabilis, pero kailangan ko para ma-maintain yung strength ko, yung muscle mass ko, and then low body fat ko para at least may enjoy ko yung further na second half ng life ko. Kasi ngayon talaga sa totoo lang ang average na lifespan ng tao, sinabi ko na to sa isang daily vlog ko na ang average na lifespan ng tao ay 69 to 70 years old. So basically, ako kaka 35 ko lang, half time to. So marami pa akong pwedeng gawin unless medyo maaga ako matsugi. Pero kung alagaan ko yung sarili ko, may enjoy ko with quality yung time ko sa mga anak ko, time ko sa partner ko, and then time ko sa friends, diba? Yung maka-experience pa more. So, ayun na yung priority ko. Gusto ko magawa pa yun, and then, during the process, mahanap ko yung gray area, and then, yung maintenance sa work, gusto kong pakita yon para magawa nyo rin. Ganun lang yun. So, ayan, that's it for today. Pwede na kayo umuwi. Marami pa tayong pag-uusapan. Intro lang to, at least kilala nyo ako, and then kailangan alam nyo yung gusto kong mangyari dito sa YouTube channel to. And then kung may questions kayo, follow nyo ako sa Instagram and sa TikTok. Mag-send lang kayo ng message, mag-comment kayo dito, like nyo and subscribe. Ang goal ko dito is mag-coach talaga. So mas maganda kung may interaction na nangyayari. So, I'll see you in the next video.